Ang internet ay isang double-edged sword. Nagbibigay ito ng puwang sa mga introvert na tao upang ipahayag ang kanilang sarili nang hindi na didrain ng katulad sa mga face-to-face na mga pakikipag-ugnayan, ngunit ina-expose din sila nito sa mga online trolls, sa mga negativity at mga kawalang galang. Hindi tulad sa totoong buhay kung saan ang mga introvert ay maaaring umalis na lang. Sa digital na mundo ay medyo challenging ang pag-iwas sa mga toxic na individual. Gayunpaman ang mga taong introvert ay may natatanging psychological na lakas na nagpapahintulot sa kanila na harapin ang mga online disrespect sa madiskarte at epektibong paraan. Narito ang diskarte ng mga introvert laban sa mga online trolls. Number 1. No response. Isa sa mga pinakamalaking katangian na meron ng mga taong introvert ay ang maging komportable sa katahimikan. Ang mga trolls at mga walang galang na tao ay umuunlad sa atensyon. Gusto nila ng reaksyon, argumento o emosyonal na pagpapatunay para sa kanilang negativity. Kaya sa halip na makisali sa mga walang kabuluhang mga online na gulo, binabaliwala ito ng mga introvert at nagmo-move on. Naiintindihan nila na silence is power. Sa hindi pagre-react, iniiwan nila ang mga trolls na walang makain. Tinatrato nila ang online negativity bilang ingay sa background, sa halip na isang bagay na nangangailangan ng tugon. Halimbawa, kung nag-iwan ng nakakainsultong komento ang isang troll sa kanila, maaaring basahin ito ng isang introvert, tumaas ang isang kilay at magpatuloy lang sa pagsuscroll nang hindi naaapektuhan. Number 2. Strategic response. Ang mga taong introvert ay malalim na nag-iisip. Ibig sabihin, hindi lang sila nagre-react emotionally. Sila ay nagsusuri, nagmamasid at maingat na pinipili ang kanilang mga salita. Kung magpasya silang makipag-ugnayan, gagawin nila ang mga paraang ito. Una, lituhin ang troll. Sa halip na maging defensive, maaari silang tumugon ng kalmado na may logic o katatawanan na nagpapawalang bisa sa troll. Hayaan ng troll na ilantad ang kanilang sariling kamangmangan. Sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang simple ngunit makapangyarihang tanong, maaari nilang pilitin ang isang tao sa self-contradiction. At tinatapos kaagad nila ang conversation. Isang malinaw at maigsing tugon, pagkatapos ay tuluyan na silang hihiwalay. Halimbawa, sinabi ng troll na, "Ang boring mo at ang mga opinion mo ay basura." Reply naman ng introvert, "Pero bakit dito mo ginugugol ang oras mo sa pagko-comment sa mga post ko?" Number 3. Selective exposure. Ang mga taong introvert ay natural na selective, tungkol sa kung sino lang ang pinapapasok nila sa kanilang personal na espasyo. Na-apply din ito sa kanilang digital na mundo. Una, ang pag-curate ng kanilang feed. Sinusubaybayan nila ang mga tao at mga pages na nagbibigay inspirasyon at nagpapasigla sa kanila na sinasala ang negativity. Malayang ginagamit ang block at mute na mga function. Sa halip na makisali sa negativity, agad nilang pinuputol ang access sa mga toxic na individual at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang drama. Kinikilala nila na hindi lahat ng laban ay sulit na labanan, lalo na sa mga estranghero online. Halimbawa, ang isang introvert na tao ay maaaring mag-disable ng mga comments sa ilang partikular na post, makikipag-ugnayan lamang sa mga thoughtful na talakayan at i-unfollow ang mga page na puno ng negativity. Number 4. Psychology of trolls. Ang mga taong introvert ay mga observers ng pag-uugali ng tao na nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa pagharap sa negativity online. Sa halip na tanggapin personally ang mga insulto, nakikita nila ang psychology ng mga online trolls. Narito ang 3 paraan ng mga introvert. Hindi ito tungkol sa akin, tungkol ito sa kanila. Ang mga troll ay nagpapalabas ng sarili nilang insecurities sa iba. Gusto nila ng atensyon, hindi pag-uusap. Ang pinakamahusay na paraan para manalo ay ang pagtanggi sa paglalaro. At ako ang kumokontrol sa aking enerhiya, hindi sila. Walang troll ang makakagambala sa kanilang kapayapaan nang walang pahintulot nila. Halimbawa, sa halip na magalit sa isang walang galang na komento, ang isang introvert ay maaaring ngumiti lang at isara ang app dahil alam niyang sinayang lang ng tao na yon ang kanilang sariling oras. Number 5. Private reflection. Hindi tulad ng mga extrovert na maaaring hayagang ilabas ng kanilang mga pagkabigo, ang mga introvert na tao ay pinoproseso ang negativity sa loob bago magpasya kung paano kikilos. Sila ay nagre-reflect sa halip na mag-react.
Sa halip na pabigla-biglang tumugon, naglalaan sila ng oras upang isipin kung sulit ba ang pagtugon. Isinusulat nila ang kanilang mga iniisip. Nakakatulong sa kanila ang pagjo-journal o pribadong pagmumuni-muni para iproseso ang mga emosyon sa isang malusog na paraan. At sila ay humihiwalay mula sa online toxicity. Ang pagugol ng oras na mag-isa o sa kalikasan ay nakakatulong sa kanila na i-reset ang kanilang pag-iisip. Halimbawa, kung ang isang introvert na tao ay nakakita ng maraming negatibong komento, sa halip na mag-react kaagad, maaari niyang isara ang app, maglakad-lakad at bumalik sa ibang pagkakataon ng may malinaw na isip. At number 6, the quiet exit. Isa sa mga makapangyarihan na magagawa ng isang introvert na tao ay ang umalis na lang. Hindi nila kailangan patunayan ang kanilang sarili sa mga trolls at hindi rin nila kailangang labanan ang mga laban na hindi worth it sa kanilang oras. Kapag ang kapaligiran ay naging masyadong toxic na at nakakaubos na ng enerhiya, umi-exit na sila. Kapag naramdaman nila na nagugulo na ang kanilang kapayapaan sa isip, umi-exit na sila. At kapag ang isang talakayan ay wala ng pinatutunguhan at nakakaakit na lamang ng negativity, umi-exit na sila. Halimbawa, kaya ng isang introvert mag-delete ng social media account, umalis sa isang toxic na grupo o huminto sa pagsali sa ilang partikular na mga talakayan para piliin ang totoong buhay kaysa sa mga online na drama. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na nakakahalata agad ang mga introvert sa isang taong try hard na maging mabait. Shoutout kay Neil Sangan. Sabi niya, I listen more, and the more they talk, the more I know what kind of person or attitude they have. I'm not being judgmental, I just see or feel it. May mga tao talagang ganyan. We are not perfect anyways, we are all unique. Sabi naman ni Paul Eliakim Saldoga, napapansin ko kasi sa mga taong nakakilala sa akin, mabait daw akong tao, pero hindi ako maniniwala sa mga pinagsasabi nila. Alam ko kasi kung sino yung nagsasabi talaga ng totoo. Dahil yung salita ay hindi mangingibabaw sa akin, kundi yung kilos at galaw ng mga taong nakakilala sa akin kung paano nila ako itrato ng maayos. At ayon naman kay Marie Delight Worker, yes, nandito si ako, Sir AP. Absent ako last episode. Madali naman madetect ang mga taong nagbabait-baitan lang, yun pala mantas. Yung kunyari tinutulungan ako para purihin sila o kaya tumutulong lang kapag the boss is around, pero pag wala, ubod naman ng tamad. Super aware talaga ako sa mga nagbabait-baitan pero ugaling halimaw. Salamat po Sir AP, God bless po. At shoutout din kay Utsukoshi, Lorena Bintas, Ses, Emma Villanueva, Pax Tumulak, Cherry Naire, Luna, Romel, Rebecca Ogata at kay Isabel Yap. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, i-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Maaring hindi ang mga introvert ang pinakamalakas na boses online, ngunit sila ay isa sa mga pinakamadiskarte at mentally resilient. Dahil sa kanilang kakayahang pag-aralan, tanggalin at piliin ng mabuti ang kanilang mga tugon, nagiging immune sila sa mga trolls at online disrespect. Hindi nila pinapansin ang negativity at ginugutom ang mga trolls sa atensyon. Sila ay pumipili gamit ang mahinahong lohika o katatawanan. Kino-curate nila ang kanilang online space para maiwasan ang mga hindi kinakailangang toxicity. Naintindihan nila na ang mga trolls ay nagpapalabas lang ng sarili nilang mga insecurities. Pribado nilang pinoproseso ang mga emosyon at hindi hinahayaang kontrolin sila ng negativity. At aalis sila kapag hindi na nagiging mabuti sa kanila ang online space. At the end of the day, hindi kailangan patunayan ng mga taong introvert ang anuman sa sino man online. Ang kanilang kapangyarihan ay nakasalalay sa kanilang kakayahang manatiling hindi natitinag gaano man kalakas ang mundo. Ikaw, nakipag-usap ka na ba sa mga online trolls? Paano mo ito hinandle? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na nakakahalata agad ang mga introvert sa isang taong try hard na magmukhang mabait? Panoorin mo sa video na to.